Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at mga kaibigan. Happy Sabbath sa ating lahat, sa lahat ng mga Sabbath keeper. Happy Sabbath sa ating pong lahat. At ganoon din sa mga ah, non-Sabbath keeper. Good evening at welcome muli sa ating pong programa sa Ang Huling Trumpeta. At kumusta? Kumusta po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin. Abang tayo na naman ay magkasama sa muling pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At kumusta po kayo kapatid? Bumati po kayo, Brother Burns. Maraming salamat po at magandang gabi po sa lahat ng sumusubaybay sa ang Uling Trumpeta. At happy Sabbath po sa lahat po ng Seventh-day Adventist sa saan man po tayo naroon sa mga oras po na ito, sa lokal man o sa buong sanlibutan po. Magandang gabi at happy Sabbath po. Alright, salamat Brother Bernard. At sa gabing ito, mga kaibigan at mga kapatid, isa na naman paksa ang ating pong pagbubulay-bulayan at pag-aaralan sa mga oras na ito. Ito po ay patungkol sa aklat ng Daniel 12 verse 4. So ito po ang ating pong pag-aaralan upang ating pong malaman ang mga katotohanan. But before po tayo mag-start sa ating pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin sa ating pong buhay na Diyos. Dakila at mapagpala, Ama namin na nasa mga langit ka, Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Muli sa mga oras na ito, narito po ang inyo pong mga abang lingkod, walang ibang dala kundi ang aming pong mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo. O na sa lahat, Ama, linisin at patawarin kami sa aming pong mga karumihan, saan man kami nasumpungan na nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa man, nawain niyo po kaming patawarin upang magiging kalugod-lugod po kami sa inyo pong harapan. At sa mga oras na ito, Ama, maraming salamat sa inyo pong gabay at patnubay sa buong isang linggo, sa inyo pong biyaya at proteksyon na patuloy niyo pong ipinagkaloob, lalo tigit sa magandang kalusugan na patuloy po naming natamasa. At sa mga oras na ito, Ama, ang aming pong ipinamamanhik sa inyo, samahan nawa kami sa mga oras na ito habang aming pong pag-aaralan, pagbubulay-bulayan, ang inyo pong mga mahiwagang salita, ipagkaloob nawa, ang inyo pong banal na espiritu, ang kaalaman, karunungan sa amin nawa upang mailahad ang inyo pong mga katotohanan. Ganon din sa amin pong mga sumusubaybay, ang unawa na maunawaan ng simple ang inyo pong mga katotohanan. At amin din pong idinadalangin ang aming pong mga kaibigan at mga kapatid na nasa bahay pagamutan, nakaratay sa mga higaan dahil sa mga karamdaman, nawain niyo po silang dalawin, pagalingin Ama, upang magawa po nila ang mga gawain sa araw-araw. Higit sa lahat, makapaglilingkod sa inyo. Ama, napakaraming mga bagay ang hindi namin nabanggit sa aming pong mga labi. Data po at kayo po ang nakakalam. Masunod lamang ang inyong kalooban, hindi ang sa amin. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at pinasalamatan sa pangalan lamang ni Hesukristo, na aming personal at tagapagligtas. Amen. Alright mga kapatid at mga kaibigan, ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito, knowledge shall be increased. So ito po ang paksa na ating pong matutunghayan at mapapakinggan at pagbubulay-bulayan upang malaman po natin ang mga katotohanan ito, no? Ang paglago ng kaalaman. So ano kaya ang mga palatandaan nito? At ito kaya ay nangyayari na sa ating pong
presenting panahon. So ito po ang ating pong pag-aaralan para maunawaan po natin ang mga katotohanan. Opo. But before po tayo dadako, Brother Bernard, ating po munang batiin Yes po. ang ating pong mga sumusubaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, kahit pa man ang nasa ibayong dagat na wala pong sawang nanonood sa ating pong isinasagawang pamamahayag sa mga katotohanan, which is sa mga salita ng Diyos. Lalo tigit dyan po sa may Mindanao, sa Bayugan City. Meron po tayong mga ginigiliw na mga sumusubaybay, no? At dyan po sa area po ng Mount Carmel, sa aki pong pamilya, nanonood din po sila. At ganoon din sa Beltran family, mga Intrina family, Ahan family, no, Baco family na nanonood sa ating pong program. Ganoon din dyan sa may Leyte, sa Bayugan, sa Buko family, sa Munda family, Nanay Babing and Tatay Hirmuhinis, Munda, kay Mama Elgin dyan sa Leyte. At ganoon din sa ating pong mga kapatiran dyan sa may Bicol region, sa pangunguna ng ating pong buting pastor, Pastor Roy Hirana, no, mga kapatiran natin dyan sa Pilar Sorsogon, at ganoon din dito po sa malapit sa inyo, Brother Bernard, no, sa Tigbinan, Opo. sa Malaya, sa San Francisco, sa Buena Vista, sa Pagbilao. I-mention na po natin, baka sabihin hindi nakakalimutan, ano? Pero hindi na po natin maisa-isa. Atin lang pong i-mention ang mga ating pong mga churches. Ano po, sa may Pagbilao, ganoon din sa may Samuel, no? Samuel Church, dito sa may Dasma, sa may Paliparan, sa Carissa, ganoon din sa Likaw-Likaw, sa Taytay Church, sa Pinagkaisa. No, sa lahat po ng nakaantabay sa ating pong live program tonight, happy Sabbath po sa inyong lahat. And kay Brother Alexis Gunumunda, happy Sabbath po sa lahat. So happy Sabbath po. And then kay Sister Vicky Pelegrina Aguinaldo, happy Sabbath po sa mga mahal naming kapatid. So maraming salamat po at antabay po kayo sapagkat ang ating pong paksa sa gabing ito ay napakahalaga po na ating pong malaman. At kung sakaling meron kayong mga katanungan, komento at mga reaksyon, pwede po kayong mag-message sa ating pong comment section para ating pong mabigyan ng pansin at kasagutan sa tulong ng Panginoon ang inyo pong mga katanungan. So, let's proceed to our topic sa gabing ito. Go ahead po, Brother Burns. Ayun po. At atin pong pag-aaralan ang inihanda pong paksa sa gabing ito na may kinalaman po sa paglago ng karunungan. So, alamin natin sa konteksto ng prophecy ni Daniel kung kailan nagsimula ang paglago ng karunungan na binabanggit po niya. At ano na po ang kalagayan ng sangkatauhan in connection po dito sa pag-increase o paglago po ng karunungan. So yan po ang ating bibigyan pansin sa pag-aaral po na ito patungkol sa knowledge shall be increased. So aalamin po natin kung paano po naglago ang karunungan at para saan po yung paglago ng karunungan. Paglago ba ito para sa kasamaan o paglago para maunawaan po ang propesiya po ng Biblia. So alamin natin po yan sa konteksto ng Daniel 12 po. So yan po ang ating bibigyan po ng paksa sa pag-aaral po na ito. The knowledge shall be increased. Daniel 12. So may tatlo po tayo ditong mga question na dapat nating mabigyan ng sagot dito sa pag-aaralan po natin. Una, ano po ba yung pinasarhan na aklat
diyan po sa aklat ng Daniel 12, meron po diyang sinarhan po na aklat at aalamin po natin kung kailan yan sinarhan sa panahon ni Daniel at kailan naman po yan nabuksan. At ikalawa, anong ibig sabihin po noong paglago po ng karunungan? Bakit po kailangang maglago po yung karunungan? So yan pong kailangan masagot dito sa paksa po. At ikatlo, kailan po yung mga huling araw o time of the end na nandyan din po sa Daniel 12. So alamin po natin yan sa paksa ng pag-aaral natin. Ito po ay prophecy and yung application niya sa current events natin sa kasalukuyan po. So alamin po natin kung nasaan na po tayo sa mga kapanahunan na ito. Nasa huling araw na po ba tayo o Yes. wala pa ba? Kasi nga kailangan nating maunawaan po ito at sino din o ano yung naglago, so nakarunungan. So alamin natin kung ito ba ay patungkol sa sinasabi nilang paglago ng karunungan ng tao katulad ng sa agham, o ito yung paglago ng karunungan ng tao upang maunawaan po yung prophecy na nasa Daniel, aklat po ng Daniel, at kasama na yung Revelation. So alamin po natin yan sa gabi pong ito. At happy Sabbath po sa mga nanonood. Ayan po. Muli, magandang gabi po sa ating lahat, at atin pong isa-isahin ang binabanggit dito sa Daniel 12 patungkol po sa paglago po ng karunungan. Ito pong particular na verse na makikita natin dyan ay nasa Daniel 12 verse 4 po iyan. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Ayun po. So sabi po diyan, nagkaroon po ng paglago po ng karunungan. At nangyari po yan, sabi po diyan, until the time of the end. Yung aklat po na nasarahan ay hindi po yung nabuksan hanggat hindi po natatapos yung panahon niya na nakasara. At nung dumating na po ang panahon ng time of the end, ang mga tao po ay nagsiparoon at parito at lumago po ang karunungan. So basahin natin sa Tagalog translation yung Daniel 12 verse 4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Ayan po. So may mga clue na binigay dito si Daniel kung kailan mag-uumpisa po ang prophecy po na yan. Mangyayari po yan kapag po nagsimula yung tinatawag na time of the end o panahon po ng kawakasan. At sa panahon po na yan, marami daw po ang magsisitakbo ng paruot parito. Hindi po literal po yung natatakbo po ha. Yes. Ang ibig sabihin po niyan, yung tao po ay magiging busy Yes. at magpapabalik-balik po sila saan man pong dako ng sanlibutan. So titingnan natin kailan po yan naganap sa application ng prophecy sa history po. So aalamin natin yan para maunawaan din po natin nasaan na po tayo sa prophecy ng Daniel 12, especially dito po sa verse 4 na may kinalaman sa pag-increase ng knowledge. At kasama po sa pag-increase ng knowledge ay kasabay po nito na nabuksan ang isinara or sinarahan po na aklat. Diyan po sa Daniel 12 na sabi, shut up the words and seal the book. So may pinasarhan po sa panahon ni Daniel. At ano kaya itong pinasarhan na aklat na ito? At dahil nakasara po yan, mabubuksan lang po yan sa time of the end. Walang makakaalam po o walang magtuturo niyaan bago ang panahong nakatakda na yan po ay mabubuksan ayon po sa konteksto ng Daniel 12 verse 4. So tingnan pa natin sa illustration. Ito po yung simple illustration ng Daniel 12 verse 4. Sa panahon daw po ng time of the end, may dalawang aspeto po tayo makikita dito. Paglago ng karunungan at pagtakbo ng mga tao ng
Paraot at Parito po. At kasabay po noon nabuksan ang isinarahan po or sinelyuhan po na aklat. Ayon po dito sa binasa natin sa Daniel 12 verse 4. So tingnan natin, alamin natin kailan ba nagsimula yung time of the end, kailan nag-start yan upang maunawaan natin yung panahon kung nasaan na po tayo sa pagtakbo ng time of the end. So tingnan po natin sa next. Ayan po. So ito po ay summary na po kasi hindi natin isa-isahin na po yung historical application o background po ng lahat po ng context kasi napakalawak o napakalalim po nito kung atin pong iisa-isahin po yan. Pero dito isa-summarize na lang po natin para maunawaan natin yung mga time frame na nakalagay sa Daniel 12 sa application sa historicism o sa application po ng prophecy sa history. So nag-start po ang time of the end sa Daniel 12 verse 4 at sa iba pang context ng Daniel, yung tinatawag na panahon ng kawakasan, nangyari po yan taon pong 1798. Kung saan po nagtapos po yung 1,260 years or days sa prophecy, which is yun po yung panahon ng kadiliman o dark ages. Nag-end po yun nung panahon po ng 1798 kung saan po bumagsak in terms of civil power po yung papacy. At dahil po sa French Revolution. So dahil po sa revolution sa Europa, bumagsak po ang papacy, humina po ang kanyang civil power, binawi po ng bansang France. Ang nangyari po ay humina po ang kapangyarihan po ng Roman Catholic Church sa kontinente ng Europa. At yan po yung panahon na mag-uumpisa po ang tinatawag na time of the end. After po ng 1260 years or nag-end po nung taong 1798. So 1798, nagsimula na po ang panahon ng kawakasan. So anong taon na po tayo ngayon? 2024. So napakatagal na po ng end times o ng panahon ng kawakasan. Hindi katulad ng sinasabi na nagdadalawang isip pa sila kung nasa end times pa ba tayo. Pero kapag inaral po natin ang buong prophecy ng Daniel and Revelation, nag-start po ang time of the end year 1798 kung saan po bumagsak po yung papacy or na-wound, nabigyan po ng sugat yung unang halimaw na umahon sa tubig sa Revelation 13. So 1798 po yan sa history na ganap kung saan bumagsak po ang papacy in terms of civil power. So panahon po ng 1798, time of the end. Ano po ang mangyayari? Sabi ni Daniel, sa panahon ng time of the end, mabubuksan yung sinarahan pong aklat. Kasi nga sinarahan at mabubuksan lang po yun until, sabi doon sa Daniel 12:4, until the time of the end. So ibig sabihin, 1798, nabuksan na po ang aklat na sinarahan. Alin po yung sinarahan po na aklat? Ang sinarahan po na aklat ay ang prophecy ng Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11, and Daniel 12. At ang pinaka-center po ng sinarahan pong aklat ay ang Daniel 8, yung prophecy po ng 2300 days na magtatapos po sa taong 1844. So may dalawa pong time frame po dyan, yung una yung 1260 years na mag-e-end sa 1798 at yung isa naman ay 2,300 years na mag-e-end po sa taong 1844. So mula po 1798, nakabukas na po ang aklat ng prophecy ng Daniel 8 at yun po ay kailangang maunawaan po ng mga inabutan na mga taong mananampalataya po ni Kristo nung panahon po ng 1798 onward or 1800 na po sa panahon po na yun, kasi almost 1800 na po. So kung titingnan po natin, nung panahon po ng 1800, karamihan po ng protestante ay kumakalat po sila sa kontinente na po ng Amerika. Wala na po sa Europe kasi nga tumakas sila sa panahon ng Dark Ages sa Europe. Lumipat po yung mga Puritans at yung ibang mga protestante sa kontinente ng Amerika. At kasabay din po ng 1798, lumilitaw din po ang bansang Amerika. After ng 1776, 1798 po exactly, dineclare po or na-recognize po sa Europe at sa buong mundo ang bagong bansa pong lumitaw, ang United States of America. Kasabay kung nasaan po ang
ang mga protestante. At yun po yung katuparan ng Revelation 13 na mayroong umahong halimaw po mula sa lupa. Yun po yung United States of America. So, ibig sabihin po, yung halimaw ni Satanas, hinahabol niya kung nasaan ang bayan ng Diyos. So, nasaan na ang bayan ng Diyos nung panahon ng 1798? Nasa Amerika na po ang mga protestante. At doon hahabulin po ni Satan gamit ang kanyang system. Pero po, papasibulin niya yung Amerika sa anyo pong maamong kagaya po ng tupa na may dalawang sungay. At sa inaharap, magsasalita po yun na gaya ng dragon. So kung titingnan po natin, sa panahon since 1798, nag-start na po ang time of the end. Yun din po ang panahon na ang karunungan po ay lalago. Sa panahon po ng 1798 onward, lalago na po ang karunungan. At anong karunungan po yung naglago? So yun yung titingnan po natin. So bago yan, tingnan natin ito palang chart. Yung kung nakikita po natin sa baba, yung buong chapter po yan ng Daniel 12. Summary po yan ng timetable po niya. Kung titingnan niyo po or kung babasahin niyo po ang Daniel, ang pagbabasa po ng Daniel 12 ay hindi po nag-i-start sa verse 1. Kundi nag-i-start po sa verse 13 pa downward po sa verse 1. Ganun po ang pagkakasulat po niya ni Daniel ng konteksto. Ibig sabihin, reverse po yung chronology niya. Nagsimula si Daniel ng pagsusulat niya sa verse 1 sa future, tapos umaabot sa verse 13 pa backward po sa panahon po ng Dark Ages. Kung saan binabanggit niya ni Daniel yung mga number po ng prophecy, yung 1335 days at saka yung 1290 days, backward po yun, papunta po yun sa panahon ng Dark Ages. So kapag binasa natin ang Daniel from verse 1 to 13 at inilapat natin sa chronology or sa history ng paabante, so mami-misapply po tayo sa prophecy. Kaya ipinakita natin dito sa chart na yung verse 1 nag-uumpisa po siya sa panahon ng the great time of trouble. Pagdating sa verse 4 hanggang verse 10, pumasok siya sa panahon ng time of the end. At pagdating sa verse 11 to 13, nag-backward siya papunta sa dark ages. So ibig sabihin po, ang Daniel 12 po ay backward in time ang chronology po niya. Kaya kapag namintis po tayo sa application po ng time chronology ng Daniel 12, malilito tayo kung saan po ina-apply yung mga verse po na yan sa historicism. So backward po ang pagkakagamit ni Daniel ng application po ng time chronology. At nilagay natin dito para mas maklarify o makita po natin yung proper na chronology po ng Daniel 12 sa prophecy. So tayo po sa kasalukuyan, nakikita natin sa chart, nandito tayo sa time of the end. Papalapit po tayo sa the great time of trouble kung saan titindig po si Miguel at susundan po ng deliverance at second coming ni Jesus Christ. So bago natin yan puntahan, alamin natin ano yung naglagong karunungan dito sa Daniel 12 verse 4 sa panahon ng time of the end na nagsimula noong 1798. So tingnan po natin. Verse 9. Tingnan pa, basahin natin yung sinasabi about pa sa time of the end. And he said, Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Ayun po. Yung prophecy ay sinarhan, yung salita po kay Daniel, yung prophecy sa Daniel, at ito po ay nakasara at nabuksan lang po ito sa panahon ng time of the end or year 1798 sa historical application po ng prophecy ng Daniel 12 through historicism. So tingnan po natin sa next slide. Ayan, yan po yung timetable kung kailan isinulat ni Daniel ang Daniel 12 since mula sa chapter 8 or yung chapter 8 po ng Daniel. So isinulat po ni Daniel ang chapter 8 noong pong taong 538 BC. Panahon po yan ng unang taon po ni King o ni Haring Darius sa ano na po yan, panahon na po ng Medes and Persia. So makikita po natin 538 BC, isinulat ni Daniel ang prophecy sa Daniel 8 na 2,300 days at yan po ay sinarhan hanggang umabot po sa taong 1798, 1844. So kung titingnan po natin, 1798 nabuksan po ang maliit po na aklat ng Daniel, yung Daniel 8 to 12, at nabuksan po yan year 1798 kung saan nag-start po ang time of the end. At sa Amerika po, nung taong 1798
or 1800 onward po, ang protestante po sa Amerika ay kinakategorize po yung isang malaking kilusan po na tinatawag na Second Great Advent Awakening na pinangunahan po kalaunan ni William Miller, ni Josiah Leach, at sila yung tinawag po na mga Adventista or Adventist po sa wikang Ingles. So kung titingnan natin, sila po ang makakaunawa ng prophecy na sinarahan po noong 538 BC na sinulat po ni Daniel. At tingnan natin kung sino-sino po ang nakaunawa ng prophecy ng Daniel simula nung mabuksan po year 1798. Nagkaroon ba ng paglago ng karunungan about dyan sa prophecy ng sinarhan po aklat? So tingnan po natin yung nangyari po sa kasaysayan since 1798. Ang katuparan po niyaan nung sinarahang aklat sa Revelation 10 verse 2, nakita po yan ni Juan sa kanyang prophetic vision. Ano po ang nangyari dun sa sinarahan ni Daniel na aklat? He said he had a little book open in his hand, and he set his right foot on the sea and his left foot on the land. Ayun po. So, kung titingnan po natin sa prophecy ng Revelation 10, ipinapakita naman po kay Juan kung paano po na-unseal o nabuksan po yung maliit na aklat, which is ang tinutukoy po ay yung aklat po ng prophecy ni Daniel. At nakita po dyan ni Juan, meron pong bumababang mighty angel na tumungtong po sa lupa at sa dagat. Ibig sabihin po, so symbolic po yan, pag sinabing land and sea, yan po ay symbolic po ng global proclamation sa old world patungo sa new world nung panahon po na yan. So kung titingnan natin, nangyari po yan 1798 onward or 1800 po sa generation. So tingnan natin yung fulfillment niya sa history kung ano ang nangyari nung mabuksan po ang maliit na aklat po ni Daniel sa kasaysayan. Ayan po yung binabanggit sa verse 2 ng chapter 10 or yung buong chapter 10 po ng Revelation. Yan po yung tinungtungan po ng mighty angel na dagat at lupa. Yung dagat, ito po yung continent o yung old world na tinatawag, which is yung Europe. Kung saan po namalagi po yung umahon na halimaw sa dagat sa Revelation 13. At yung lupa naman po ay yung lumitaw po na bansang Amerika, kung saan po lumipat ang mga protestante. So yung mighty angel po, tumungtong siya sa gitna ng dagat at ng lupa. So ibig sabihin, naganap po yan year 1798 sa transition po ng prophecy, which is yung time of the end. Doon po nabuksan ang nakasarang aklat at yan po yung fulfillment naman po ng Revelation 10 at Daniel 12 sa prophecy po. So tingnan natin yung natupad sa history kung ano ang nangyari noong 1798 or 1800 onward sa kasaysayan po. Nagkaroon ba ng paglago ng karunungan? Ito po yung nangyari, sabi ni Ellen White sa The Great Controversy, page 356. Sinulat po ni Ellen White kung kailan po nag-start ang time of the end. Kung anong year. Sabi po ni Ellen White, yung about sa sinarhang aklat, sabi po niya, no such message has ever been given in past ages. Paul, as we have seen, did not preach it. Sabi po ni Ellen White, si Pablo daw po ay hindi niya ipinangaral kung ano yung prophecy ni Daniel. At totoo po yan, wala tayong mababasa sa sulat ni Pablo na nangaral siya about sa prophecy ni Daniel. Kasi nga, sinarhan. Ibig sabihin, panahon ni Pablo, hindi pa nila yan pwedeng ituro kasi malayo pa ang pagdating ni Kristo. Hindi pa napapanahon yung prophecy po ng Daniel 8 to 12. Kaya walang nagturo niyan sa panahon ni Pablo. Sabi ni Ellen White, kahit daw po sa panahon ng Protestant Reformation, sa panahon daw po ni Martin Luther, hindi rin daw po yan ipinoroklama. At nasaksihan din po natin yan. Nung panahon ni Martin Luther, wala tayong narinig na nag-prophecy sila about sa Daniel 8 to 12 sapagkat hindi pa po panahon sa kanila at nakasara pa po ang aklat at hindi pa po yun nila nauunawaan ang nilalaman kasi nga nakasara o hindi pa binubuksan. May panahon po na mabubuksan. At kailan daw po, sabi ni Ellen White, sabi niya, but since 1798, ayan po, specific po si Ellen White, nilagay niya po yung petsa. 1798, the time of the end and begins in 1798 and that is the date when the little book was unsealed. Ito po yung panahon kung saan po nabuksan ang maliit po na aklat, yung prophecy ng Daniel
At ito po, sabi ni Ellen White, the book of Daniel has been unsealed. At ano daw po yung mangyayari? Knowledge of the prophecies has increased. Alin daw po yung lalago? Ang lalago po na karunungan po ay yung karunungan patungkol sa propesiya po ang lalago. So karamihan kasi po na nagtuturo ng Daniel 12, ang sabi nila, yung paglago daw ng karunungan, ang tinutukoy yung lalago yung mga tao, mga scientists, magsisilitawan po. Ang tinutukoy po ng paglago po ng karunungan po dito, karunungang maunawaan po ang prophecy at ang sinarahang aklat po ng Daniel. Simula nung taong 1798. Pero may point din naman yung mga nagtuturo na lalago din yung karunungang mga pantao. Kasi sumabay din po si Satanas kasi nga matalino din po ang kaaway. Sasabayan niya din po ang paglago ng karunungan ng bayan ng Diyos at gagawa din siya ng counterfeit na pag-increase din po ng knowledge para i-counter niya po ang gawain ng Diyos. Kaya para mas maklear o makita natin ang pinupoint po ni Daniel na paglago ng karunungan ay ang maunawaan po ang prophecy. Yun po ang context ng Daniel 12. Pero ang kaaway nga din po, maggagawa rin siya ng pag-increase ng knowledge. At sumabay din kaya yan dyan. So titingnan natin yan. Ayon po dyan. So dito, kinote natin si Ellen White. Malinaw po, 1798, nag-start po ang time of the end at pagkabukas ng nasarahang aklat ni Daniel na siyang katuparan ng Daniel 12 at yung Revelation 10. So tingnan natin sa history kung ano yung natupad po dyan. So ayan yung timetable, time of the end, 1798. So sa next slide po, tingnan natin yung katuparan. Kung may nag-increase bang knowledge, ito na po. So simula po 1798, nagkaroon po ng malawakang pagkagising. Sa Amerika po yan. Hindi lang sa Amerika po, kundi sa kontinente po ng Europe. Ano po ang nagising sa mga tao doon, sa mga Kristiyano, especially sa mga Protestante? Nagising po sila, nagkaroon sila ng interes na pag-aralan po ang alin? Ang propesiya po ng Daniel at Revelation. Yan na po yung time na talagang masigasig po ang mga tao noon na hanapin o unawain nila ang nilalaman po ng Daniel at Revelation. Ito po yung mga kilalang tao na nagproklama po ng Daniel and Revelation na nag-aral po. Katulad po ni na Lacunza, ni na Wolf, ni na Wingel, Gosen, Miller, Leach, at ni Peach. So si Miller po yung pinaka-popular sa ating mga Adventist kasi doon galing yung Seventh-day Adventist sa kay William Miller or sa Millerites Adventist. Pero bukod kay Miller, napakarami din pong nag-aral ng Daniel and Revelation po. At yun po yung resulta ng pag-increase ng knowledge at kasabayan po yan ni Miller. 1800 po yung mga tao po na yan, na mga nagsulat po na mga interpretation po ng prophecy. Pero ang kaaway din po, kinounter po ang historicism nitong mga kilalang tao na yan. Pinalitaw din po ni Satanas, 1800 po ang interpretation po ng futurism sa prophecy. Ang purpose po ng futurism ay i-divert po yung Antichrist, yung papacy, patungo sa future Antichrist. At yan yung ginagawa ngayon na mga nagtuturo na wala, ang Antichrist hindi pa daw dumarating, sa inaharap daw yan, isa lang daw yung literal na tao. Yun po yung dinivert niya na lumitaw po na doctrine since 1798 or 1800. At kasabay din po ng 1798, lumago din po ang karunungan ng tao, yung science o yung agham din po. So para i-counter po ang ginawa ng Diyos sa kanyang bayan. So ngayon titingnan natin yung paglago po ng karunungan ng tao at yung karunungan ng tao maunawaan po ang prophecy. Ayan, ito yung chart. Kung makikita nyo po, yan po ang nangyari. Since 1798, ano po ang isang sumabay po na kilusan sa lipunan po? Bago po mag 1798 or sa contemporary time po ng 1798, umusbong po ang tinatawag po na Industrial Revolution. So malaki po ang impact po nitong ginawa po ng kaaway po natin. At layunin po nito na hubugin po ang sanlibutan sa makabagong anyo po ng pananaw. At kung titingnan po natin, since 1798 nga, nakatakda ang prophecy na magsisimula ang time of the end. Sumabay din po sa history ang biglaang pong paglobo ng revolusyong pang-industriya po. Nagsimula sa Industrial Revolution 1.1 hanggang 4.0 sa kasalukuyan po.
At after ng 1798 din po, onward, nag-increase din po ang generation technology at sa kasalukuyan, napakaigting na po ng generation technology natin. So kung titingnan natin, ano yung purpose ng science and technology na nag-start kasabay po ng 1798? Ito ba ay layunin ng Diyos o layunin po ng kaaway na mangyari po ang pag-increase sa science and technology? Kung atin pong titingnan, parehos po malaki ang impact ng paglago ng karunungan po ng tao in terms of science and technology sa effect po nito para po pawalang bisa po ang prophecy. Kaya po 1798, 1800 sa pag-usbong po ng science, anong nangyari po sa Bible? Kinalimutan po ng mga matatalinong tao. Katulad ng mga scientists na umusbong after ng 1798. Anong ginawa po nila? Winasak na po nila ang Bible. Isa na lang daw po yung tradisyon o gawa-gawa na lang ng tao at hindi daw totoo ang Diyos. So diyan na nag-start po yung paglago ng science para i-reject ang Biblia. I-counter yung good science gamit yung mga theories na ipapalit po nila at umusbong nga din po diyan ang mga matatalino, mga scientifico, mga inventor at mga kilalang tao po sa lipunan po na ang purpose po ay ibagsak ang prinsipyong nakaugat po sa Biblia. Pero hindi po iniiwan ng Diyos ang kanyang bayan. Pinalago din po niya ang karunungan po ng kanyang bayan na maunawaan yung prophecy para ma-realize po nila na kahit po gawin ng kaaway yung paglago ng karunungan ng tao sa science and technology, alam po nila kung nasaan na rin sila sa prophecy. Yun yung purpose ng Daniel 12. Maunawaan natin kung bakit nangyayari po ang paglago ng science and technology at paano tayo titindig sa gitna nito bilang bayan po ng Diyos. Kasi baka hindi tayo nagmamalay, tayo yung nakisabay. Sa halip na tayo yung magsiwalat po nung mga kamali ang ginagamitan ng mga matatalinong tao po na ito sa mundo ng siyensya. Kung titingnan po natin, ito yung malaking revolution na naganap, industrial revolution at generation technology. So tingnan natin sa next slide para makita natin nasaan na tayo dito sa present time, sa kasalukuyan, sa time frame po ng paglago ng karunungan ng tao since 1798. Isa po sa pinakamalaking nagbago po ay yung naganap na Industrial Revolution. Ano po ba ang tinatawag na Industrial Revolution? Ang Industrial Revolution po ay isa pong socio-economic and technological transformation na nag-start po sa Europe, sa Britain especially, hanggang sa Amerika, hanggang sa naging pangdaigdigan po. Nagbago po ang takbo ng mundo. Nagsimula sa diuling na tren hanggang sa maimbento ang kuryente, Yes. hanggang sa naimbento yung mga computer at yung kasalukuyan po natin na napaka-advance po ng science and technology po. So yan yung Industrial Revolution. Binago po niya ang buhay ng tao at ito rin po yung weapon ni Satanas para i-divert po ang bayan ng Diyos na maunawaan nila ang prophecy nangyayari. Pero mapalad ang bayan kung aaralin natin ang prophecy ibinukas na nga po. Yes. Simula nung 1798, aaralin na lang po natin yung nakabukas po na aklat ni Daniel na ngayon po pinag-aaralan natin sa gabing ito na para maunawaan natin kung paano natin mauunawaan yung nangyayaring paglago ng karunungan po ng tao. So tingnan pa natin sa next slide itong industrial revolution po. Tingnan po natin yung time frame o yung paglakbay po ng industrial revolution po. So tingnan natin sa next slide. Ayan po. Ito po yung time frame ng industrial revolution. So kung titingnan natin, nasaan na po tayo? Kasi nga 1798 nag-start ang time of the end. So kung titingnan natin, 1798, sa panahon po na yan, umiiral po ang unang industrial revolution or first revolution po na kung saan panahon po noon ng mechanical production, pag-iimbento ng mga riles at noon diuling pa po. Hindi pa nila natutuklasan po ang kuryente. Yes. Sa panahon po na yan. 1800 to 1850s, second wave po ng Industrial Revolution, doon na po na-imbento ang electricity. Yung kuryente po, natuklasan na po nila. At na-imbento na po yung mga lines ng kuryente sa panahon po na yan. So, 1900 to 1950,
Third Industrial Revolution po. Anong nangyari nung Third Industrial Revolution? Na-imbento po ang mga electronics and computer. So nasaan na tayo? Year 2000 beyond 2024, kailan po nasaan na tayong generation? Nasa fourth generation Industrial Revolution na po tayo, na kung saan ang katangian na po ng ikaapat na Industrial Revolution po ay kakikitaan po ito ng robotics, artificial intelligence at yung advance po na technology po, especially sa mundo ng medisina. Yes. Ang tanong, kailan nag-umpisa po ang fourth Industrial Revolution? Nangyari po ang ikaapat na revolusyon, baka hindi tayo nagmamalay o kayo po hindi kayo nagmamalay, pumasok po ang mundo sa ikaapat na revolusyon po noong 2020 lamang po. So hindi tayo nagmamalay, nilockdown po tayo. Yes. Habang nilockdown tayo, Nagulantang ang lahat. opo, pagkatapos ng pandemic, nagising na lang tayo, bago na po ang mundo. Yes. Nasa ikaapat na pong generation tayo ng technology. So ganun po katindi ang kaaway na dinadivert niya po tayo na hindi tayo maging aware sa nagaganap po na pagtakbo ng prophecy. Pero mapalad yung yung bayan ng Diyos kasi minamasdan nila ito. Pinag-aaralan nila kung nasaan na po sila. Kaya ito yung purpose kung bakit kailangan nating pag-aralan upang maging aware tayo sa mga deceptive na gagawin po ng kaaway sa generation na ito, especially sa mundo ng medisina, na sa ikaapat na revolution po. Dahil nga po nasa ikaapat na revolution na tayo, mabilisan na po ang paggawa ng mga bagay-bagay. Sa medisina man po yan at sa iba pa pong bagay. Kaya nga nung nagkaroon po ng pandemic o global pandemic po, di ba ang bilis lang po ng vaccine nila na na-develop. Yes. Kasi nga, gano'n na po ka-increase ang knowledge po ng tao. Pero, ang kanyang bayan po, aware po sa nangyayari na ito na pag-increase. Ang tanong, aabot pa kaya tayo ng 5 generation ng Industrial Revolution or 6? Kung ika-characterize po ng mga eksperto ang ikalima, ika-anim po, napaka-advance na po noon. Kasi nga sa ika-apat pa lang artificial intelligence po, napakadami na pong naglipa ng artificial intelligence. So sa ika-lima, ika-anim na revolution, yun na po yung panahon na talagang digitalize na po lahat ng tao. Ibig sabihin po, mas sanay na po tayo sa mundo po ng virtual reality at hindi na sa physical reality po. Alipin na tayo ng technology sa hinaharap. Taskless na. Opo, talagang wala ng pera na physical sa hinaharap dahil yun na po yung ikalima or ika-anim na revolution. Pero nasa ikaapat pa lang tayo, nasa transition stage pa lang po tayo ng pag-increase ng science and technology po, at papunta yan sa Revelation 13 na no buying and selling. Yun ang purpose po ng pag-increase po ng revolution na ito, na binabago po ang hubog po ng takbo ng tao sa lipunan po natin. Na sinabi na Daniel, paruroon at paruot parito po sila. Kaya nga po kasabay po ng Industrial Revolution na imbento po mula po sa diuling na tren, eroplano, mga sasakyan, at ngayon po hanggang sa kalawakan na. So ganun po kabilis po yung revolution na hindi namamalaya ng tao, lalo na kung hindi tayo nagbamasid ng prophecy. Akala lang nila normal lang ito na lumalago. Hindi nila alam, ginagamit ito ng kaaway po para i-counterfeit ang ginawa ng Diyos na paglago din ng karunungan na maunawaan ito ng kanyang bayan. So dapat sana nandun tayo sa panig na nauunawaan natin yung ibinigay sa atin na karunungan ng Diyos na maunawaan natin ang prophecy. At hindi tayo dun sa naunawaan natin, nagkaroon tayo ng karunungan, hindi sa karunungan ng Biblia, kundi sa karunungan natin, sa sarili natin. Halimbawa, naging tayo dakilang scientist, pero wala tayong pakialam sa Bible. Naging Opo. marunong sa mga technology. Yes po. Yun yung problema sa naka-adapt dito sa paglago ng karunungan. Sa halip na yung paglago sa Biblia, yung sinabayan nila, iba yung sinabayan, yung sarili nila na iniisip nilang lumago sila sa karunungan at kaalaman po. Para i-counter ang Biblia gamit yung mga deceptive philosophy na sabi ni Pablo, mag-ingat sa mga ganong deceptive philosophy. So tingnan naman natin yung generation technology kasi yan po ay Industrial Revolution. So ito naman yung generation technology since 1798 onward or 1800 po, kasabay nung pag-start ng time of the end. Ang tanong, nasaan na po tayo sa generation technology? So nag-start po sa first generation, which is panahon po na characterize po na gumagamit ng mga early na develop po na telephone. So nung panahon
telepono. Yes, telephone. First generation. Second generation technology po, 1990s onward, so na-invento na yung mobile phone. Pero hindi pa gaanong advanced. Yes. 1998, three generation technology, so yung mobile phone, di keypad. 2008, nag-increase yung mobile phone under ng fourth generation technology, pero nawawala na yung keypad, nagiging touchscreen. Pero pagdating ng 5 generation technology, lahat po ay Internet of All Things na po. Yes. Touchscreen, Internet of All Things at Artificial Intelligence and Cloud Computing. So, kailan nag-start ang 5 generation technology? Ito na naman, hindi na naman nagmamalay ang sanlibutan. Kasagsagan ng pandemic, 2020, nag-start na rin po tayo sa ikalimang generation. Kaya nagulat ang iba, pag 2019 bago ang pandemic, noon, ang mga tao sa pagbili hindi pa uso yung online buying. Yes, di pa uso. Pero nung nagka-pandemic, nagising na lang tayo after ng pandemic, normal na lang po Yes. yung online buying and selling. Kasi nga nasa 5 generation technology na po, na accessible na po sa lahat ng tao ang ganun pong technology. At dahil nga sa Internet of All Things na po na nasa paligid po natin. At nakasabay din tayo na nagagamit po natin sa pagproklama po ng salita po ng Diyos. So, yun yung advantage naman ng science and technology, na gamitin natin siya sa tama. Yes. Hindi po sabayan natin ito para ikalabanin ang Diyos. Bagkus gamitin natin ito para maisabay po natin yung karunungan ng Diyos na mas maraming abuting na tao Yes. sa generation po na ito. So kung titingnan natin sa dalawang generation movement po na ito, nag-start yung fourth generation industrial revolution 2020 at yung 5 generation technology 2020 rin po. Ang tanong, aware ba tayo sa pagpasok po na yaan o baka tulog tayo ng mga panahon po na yaan? Dahil hindi natin binabasa yung prophecy ng Daniel. So, kaya pinapaalala sa atin, aaralin natin itong Daniel para hindi tayo aware sa kinabukasan kung ano ang susulpot na panibagong takbo ng lipunan natin. Kasi baka hindi tayo nagmamalay, nag-no buying and selling na pala. Yes. Natanggap Nagulat mo na lang tayo. nagulat na lang tayo na natanggap na pala natin yung marka ng hayop dahil hindi tayo aware sa prophecy. So ito yung advantage na binigay na karunungan ng Diyos na maunawaan ang prophecy sa Daniel 12 at Revelation para po maging prepared tayo sa pagpasok po ng huling crisis na harapin po natin na no buying and selling at o yung mark of the beast sa panahon po na yan. So kung titingnan po natin sa dalawang malalaking pagtakbo po na ito ng karunungan po ng tao at yung paglago ng karunungan ng tao sa karunungan ng Diyos, so tingnan po natin ano po ang kailangan nating gawin sa gitna po ng paglago po ng karunungan ng tao na ang kinakalaban po ay ang Diyos. So kung titingnan nga po natin, ang daigdig po natin tila nasa sitwasyon po na parang hindi na po tayo safe sa kapaligiran natin dahil nga saan mang panig po ng paligid natin, nandiyan yung surveillance. So katulad ng pandemic, napakahigpit ng surveillance po o restriction at yung pagbabantay sa mga mamamayan po. At ngayon sa fourth generation industrial revolution at sa fifth generation technology, halos parang tila wala na tayong takas. So kaya ito yung sign, pinapakita na nga po ng paligid natin ang katuparan ng prophecy para mag-prepare na rin po tayo kung paano tayo makakatakas sa panahon na gawin na po ng kaaway yung kahigpitan po ng kanyang counterfeit na mga batas na gagamitin po ang sistema po ng lupa. So tingnan natin yung payo ni Ellen White sa gitna po ng paglago ng science and technology. Ang tanong, layunin ba ng Diyos na makisabay tayo o yung gamitin natin ang karunungan po na ito para po sa sarili lamang natin? Ang payo po ni Ellen White, sabi niya rito, Christ might have opened to men the deepest truths of science. Sabi po ni Ellen White, si Kristo daw po ay gusto niya na ibukas ang pinakamalalim po na katotohanan ng siyensya. He might have unlocked mysteries. Kaya po ni Kristo na i-unlock o buksan po, i-reveal ang misteryo po sa siyensya po. Pero anong sabi ni Ellen White? But he did not do this. Hindi daw yun ginawa po ng Diyos, ni Kristo. Kasi kung gagawin po yun ni Kristo,
ibubukas po niya ang lahat ng hiwaga ng siyensya, baka pati pagtanda mapigilan ng tao. Yes. Dahil nga, yung hiwaga po ng buhay ng tao, matuklasan nila. So, hindi na yung papahintulutan po ng Diyos, yung level na ganun po. Kaya, may ano lang po, may limit po ang pag-increase ng sanlibutan po natin. At si Ellen White na mismo ang nagpatotoo na hindi ini-unlock ni Jesus Christ ang katotohanan sa siyensya po na yan. Ayon po dito sa sulat ni Ellen White noong 1913 na i-publish po sa Review and Herald. At sabi pa ni Ellen White sa manuscript, manuscript 103 or dito sa Letters and Manuscript Volume 8, 1893, sabi niya, there is at the present time a great increase of knowledge in what is called science. Sabi ni Ellen White, meron daw pong paglago ng karunungan sa tinatawag na siyensya. Pero anong gagawin ng kanyang bayan? Ito yung condition po ng sanlibutan. Sabi niya, the world is becoming filled with moral leprosy. Ano daw po ang epekto ng paglago ng tao sa siyensya? Nagkaroon po ng moral leprosy. So ganun po ilarawan ng Ellen White yung daigdig na puno daw po ng leprosy, pang-moral. Hindi po yung leprosy pang-kalusugan, pang-moral. Ano-ano daw po yun? Business cares. So yun, mga businesses na bibisihin yung tao sa mga negosyo, speculation, mga haka-haka, iniisip nila ano yung mga mihiwagan ng kalikasan, amusement, mga kasiyahan po. So nasasaksihan natin yan. Yes, sa ating presenting panahon. Opo, concert dito, concert doon, yung pinipili ng mga tao, mga kasiyahan. Holidays, yan, walang tigil ng mga kasiyahan po, mga holidays. Absorb the mind and affection. So yan po yung nangyayari po sa kasalukuyan po natin. At sabi ni Ellen White, men and women have no time for serious reflection. Nawawalan daw po ng seryosong pagmumuni-muni ang mga lalaki at babae dahil sa epekto ng paglago ng siyensya. So yun yung epekto. Nalilimutan natin ang Biblia. Kasi nga na-busy. Na-busy na cellphone. O lalo na ngayon, nasa 5th generation technology Yes. tayo. Internet lahat ng nasa paligid natin. Pagkagising, alam na this. Oho. Kinaagad, sanlibutan na po ang Yes. pinipili. So, gamitin natin yun sa tama. Kung hawak, kasi hindi matay dyan pwedeng umalis Opo. dito sa daigdig natin. Nandyan yan sa paligid. Kailangan lang natin yan gamitin Sa tama. sa tama at maging daan para mas maibunyag yung salita po nun. Katulad Yes. nito, ginagawa natin. Sa Opo. tulong ng science and technology, so nakakapag-live tayo. So, Opo. kung wala yan, so wala tayo, mano-mano po tayo. Hindi tayo nila makikita, brother. Hindi po. Di tayo magkakarinigan o Yes. makakapanood po ng ganitong programa. So, yun yung advantage. Gagamitin natin siya sa tama. Hindi yung tayo yung aalipin nitong technology po na Huwag ito. tayo magpagapos. Yun po, wag magpapagapos. Yan ang payo ni Ellen White. Bagkos, yung mga technology, ang gagapusin natin. Oh, yun Huwag dapat tayong ang magpadala sa mga impluensya. Yes po. Yes. Ang problema, karamihan ng tao, ginapos na ng teknolohiya, Ayun ang ng masaklap. siyensya. At hindi na sila yung may control noong teknolohiya. Sila na ang kinokontrol Yun ng nga mahirap. teknolohiya po. So, Yun ang nakakalungkot. opo. Tayo na po yung kinokontrol Yes. ng technology. So, ito yung last quotation. The Lord has given light. Let our people accept the light and walk in the light. So, binigyan tayo ng liwanag sa paglago ng karunungan since 1798. Gamitin natin daw yan. Lakaran natin yan. Yung liwanag po na yan. There needs to be a great increase in the knowledge of God. Ito yung dapat nating palaguin. Ano po, hindi palaguin yung sarili natin sa siyensya at karunungang pantao. Bagaman, Yes. nandun tayo sumasabay gamit yung prinsipyo ng Biblia. Ang kailangan nating palaguin daw ang karunungan natin sa Diyos at kay Kristo. Yeah. Yun yung dapat lumago sa atin. Sabi pa niya, this knowledge is eternal life. Yung karunungan po na yun po ay buhay na walang hanggan. Sabi ni Ellen White, ano-ano yun? Increase of pity, of good, yung palaguin natin yung kabutihan, humbleness, spiritual religion, would be place our people in a position where they would learn of the great teacher. So yun po dapat ang palaguin po natin, hindi po ito na nakasentro sa sanlibutan na karunungan na ang kinakalaban po ay ang Diyos. Kasi nga nasa postmodernism na po tayo na kung saan ang lipunan po natin walang pakialam po yan sa Biblia. Hindi na po nila yan panahon pa ng Dark Ages, nung Dark Ages kasi ang may control religion, yung Catholic Church. Pero ngayon ang may control po secular. Kaya yung church and state
ang gagawin lang nila, magsasanib sila sa future. Kasi nga, ang secular ang powerful sa kasalukuyan po natin. At ang secular po ay, ang prinsipyo nila ay humanismo o yung tao. Hindi po ang Biblia. Wala silang pakialam po sa Bible. Kaya hindi nila mauunawaan itong nangyayari po mga krisis sa sanlibutan po natin. Kaya tayo namang nakakaunawa ng prophecy, ang kailangan natin gawin, yun yung palaguin natin at ibunyag po natin kung nasaan na po tayong time o kapanahunan po sa panahon po na ito. Okay. Ayan. So, yun lang po at sana nakita natin na yung paglago ng karunungan, dalawang klase po, paglago sa karunungan ng Diyos at paglago sa karunungang pantao. So, sana doon tayo sa paglago po ng karunungang sa Diyos at hindi po doon sa karunungang pantao po. Upang hindi po tayo madaya ni Satanas na ginagamit po yung karunungang pantao na ang sentro po ay ang human or yung humanism at hindi po yung biblical principle po ang nilalakaran. Pero sa paglago ng technology, ito rin po yung advantage natin kasi nga nasa end times tayo na kung saan ito rin yung medium natin para po i-proclaim sa sanlibutan yung salita po ng Diyos. Yun yung purpose kung bakit nagkaroon din ng globalism pagdating sa religion. Kaya nagbabanggaan po ang iba-ibang filosofiya at Yes. ideolohiya po at pananaw sa panahon po na ito. Ang kailangan lang natin gawing panindigan kung ano yung nasa Biblia. Huwag magpadala sa prinsipyong nagmumula sa pantao o yung sa humanismo po. So yun lang po at sana nakita natin na hindi tayo nagmalay dahil sa pandemic. Nasa ika-4 na pala tayong revolusyon at nasa ika-5 generation na po pala tayo. Pero yung mga nagbantay sa prophecy, aware sa nangyari at nakapag-prepare nung panahon ng pandemic. Nakatakas. Nakatakas. So, meron pa yan. Partial pa lang po yun. Yes. Kasi may Sunday law crisis pa po. So, yun yung dapat nating pagandahan kasi yun na po yung final test after po ng midnight cry. So, yung loud cry ang susunod. So, kaya yun po kailangan nating paghandaan ang no buying and selling mark of the beast na kagaya rin po nang nangyari sa panahon ng global pandemic na mabilisan at hindi namamalayan po ng tao. Kaya, kailangan natin maging aware. So, yun lang po at happy Sabbath po sa lahat po ng nanonood sa programang ito. Okay, thank you so much, Brother Bernard, sa pagpapaliwanag regarding po sa ating pong topic sa gabing ito. At matagal na po pala, no? Nag-start yung paglago ng karunungan o Opo. kaalaman ng tao. So, napakalayo na. Napakalayo na po natin. Opo, talagang nakikita po natin sa ating pong panahon ngayon, kahit yung technology, no? Noon, talagang Mhm. sa 80s, hindi pa 80s. gaano, no? Hindi pa. Oh, ngayon, mas lalo pa. Mas lumalo, mas Mas- bumilis. Opo. Kaya, salamat sa paksa na ating pong napakinggan at nawa po ito po yung magiging pakinabang lalo na po sa mga nanonood po na ma-aware tayo sa mga nangyayari sa ating pong panahon ngayon. So, ating po munang babatiin ang ating pong mga sumusubaybay. Meron kayang mga nagpaabot ng tanong? Tingnan po natin dito. Diyan po kay Ma'am Rinaliza Saladaga in Cabo, Mahusay. So, happy Sabbath po at salamat po sa pag-share at God bless. And then sa ating pong elder, dyan po sa pinagkaisa sa Quezon City. Brother Rinaldo Asinas Ranan. Salamat din po. At ganoon din sa ating pong kapatid, Brother Jose Pelegrina. Salamat sa inyo pong pagsubaybay, walang sawang pagsubaybay. At sa lahat-lahat ng patuloy na nanonood sa ating pong programa. So, antabay po kayo sa susunod na gabi upang patuloy po nating pag-aaralan ang mga mahiwagang salita ng Diyos. At sa pagkakataong ito, wala naman pong
ika nga mga katanungan, Brother Bernard, Mhm. at puro pagbati lang po, no? Ang kanila pong pinapaabot sa atin. Kaya proceed na po tayo sa ating pong pagtatapos, sa ating pong closing prayer. Sa inyo po, kapatid, ang panalangin. Sa atin po ang closing prayer tayo po ay yumuko. Amang banal, sa gabing ito, sa araw po ng Sabat, puli kami po ay nagpapasalamat sa oras at panahon na inyo pong binigay sa maayos na kalagayan po at sitwasyon po sa mga oras po na ito. At kayo po ang aming pinapasalamatan sa oras po na ito. Nawa po ang inyo pong pagpapala ang siyang matamo ng bawat isa po sa nakinig at nanood sa programa pong ito. At maibahagi po sa ibang nagnanais po na marinig ang inyo pong banal na salita. At ganun din po, tulungan niyo po kami sa panahon na ito na ang paglago ng karunungan po ng tao, nawa po ay hindi kami masentro sa karunungang nagbumula lamang sa tao, kundi karunungang nagbumula po sa inyo ang aming palaguin sa aming bawat sarili po, sa aming karakter na hanggang maabot namin ang glorification sa physical na salvation sa ikalawang pagbabalik po ninyo na amin pong hinihintay sa mga panahon po na ito sa mga huling araw. Nawa po ilayo po kami sa anumang uri po ng kapahamakan at tukso, nagawa po ng kaaway sa pamagitan po ng inyo pong dakilang banal na espiritu na siyang mga aliw po na inyo pong ibinigay dito sa sanlibutan po namin na siyang nagbibigay po ng kalakasan sa mga oras na ito at sa mga susunod pa pong oras. At idinadalangin din po namin na kung kami man po ay kinasumpungan ng mga pagkukulang, mga pagkakasala sa mga oras po na ito, inyo po itong patawarin dyan po sa kaitasan ng sangkalangitan at burahin po ang record ng kasalanan sa kasalukuyang nagaganap po na investigative judgment sa sanctuary sa langit. At amin po itong ipinapaabot sa pangalan po ng inyo pong dakilang anak na si Jesucristo na aming personal na tagapagligtas. Amen. Okay, salamat po, Brother Bernard, and also sa ating pong mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong sumusubaybay sa ating pong programa, sa ating pong ah, huling trumpeta. At don't forget to share our live stream para maipaabot din po natin sa ating pong mga friends, mga relatives, mga pabalita tungkol po sa salita ng Diyos. At sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos at sa buong puwersa ng Seventh-day Adventist Church, Local Conference, Iglesia Adventista del Séptimo Día, mula po sa aming pong kinaroroonan, ito po ang inyo pong mga abang lingkod, Brother Burns Marinda, Brother Jimson Beltran, na magsasabi, mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga nangasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Purihin ang Diyos and God bless us all.